Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan po, sige po, tayo na po tayong lahat at atin pong basahin po ang Romans chapter 12 verse 1 sa Filipino version at sabay-sabay po natin itong sabihin na may pagkaintindi at atin pong bigkasin na po. Ready? Begin! Kaya nga mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba. Pahayag ng puso sa pagsamba, ready, begin. Sasambahin ko ang Diyos sa Espiritu at katotohanan. Sasambahin ko ang Diyos ng may malinis na puso at kalooban. Sasambahin ko ang Diyos sa pagpupuri at awitan. Sasambahin ko ang Diyos ng may mataas na paggalang. Sasambahin ko ang Diyos sa pagbibigay siya'y aking pararangalan. Sasambahin ko ang Diyos at salita niya ay pakikinggan. Ating pong awitin, Search Me, O God.
Search me, O God, and know my heart today. Try me, O Savior, know my thoughts, I pray. See if there be some wicked way in me. Cleanse me from every sin and set me free. Cleanse me from every sin and set me free. Amen. Let's open our Bible in Philippians chapter 3, verses 12 to 21. Not I thought I had already attained, either were already perfect, but I follow after it that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus. Brethren, I count myself to have apprehended. But this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded, and if it in anything ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you. Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule. Let us mind the same thing. Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have as for an ensample. For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of Christ, of cross of Christ, whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things. For our conversation is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our belly body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to working whereby he is also even subdued in all things unto himself. Purihin ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, muli po Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito at sa hapong ito Panginoon, na kami nga po ay nandito dito. Binigyan mo ng pagkakataon na ikaw po ay mapapurihan namin sa Espiritu at katotohanan. Unang-una Panginoon ay amin pong nilalapit ang aming mga sarili. Patawarin mo nga po kami Panginoon sa aming mga pagkukulang, pagkakasala Panginoon, at pakalinisin kami sa anumang karumihan o Panginoon. At alisin, Panginoon, ang anumang balakid na makakahadlang upang sa aming pakikinig ng iyong banal na salita, kami po ay hindi mapagpala. Panginoon, amin pong nilalapit, unang-una ang amin din pong mahal na bishop na patuloy pong ginagawa ang iyong kalooban sa dako ng Visayas, Panginoon. Patuloy po siyang encourage, palakasin, Panginoon, maging po, Panginoon, ang kanilang
magandang kalusugan ay igawad sa kanya, maging sa kanyang buong pamilya at buong kasamahan sa bahay. At of course, Panginoon, ay amin din po nilapit ang aming mahal na Pastor Norman. Nawa sa kanyang pangunguna, Panginoon, sa amin, Panginoon, sa simbahang ito, nawa ay igawad mo din po ang karunungan, kalakasan, at encouragement, Panginoon, para sa pagpapatuloy at pagpapalago ng aming gawain, Panginoon. And of course, O Father, we pray na sa hapong ito, ang bawat bahagi po ng aming pananambahan ay inyo pong pagpalain, Panginoon, at nawa sa aming pag-uwi ay ikaw po ang siyang aming i-treasure at ikaw po ang aming alalahanin at bitbit namin ang pagpapala ng iyong banalista salita. And of course, Panginoon, amin din pong nilalapit ang tao, ang iyong lingkod na gagamitin mo upang sa amin dalihin ang iyong banal na salita. Pagpalain mo po siya, Panginoon, at gamitin patuloy upang kami nga po ay maturuan, mapangaralan, at maituwid, Panginoon. Muli, Panginoon, ay amin pong nilapit ang hapong ito at ang pananambahang ito sa tanging pangalan ng iyong anak Jesus. Amen. Okay, amen. Handa na po ba tayo upang purihin ang ating Panginoon? Amen. Amen. Let us give our best in singing. Let us sing our Tagalog song for this afternoon. Kalooban mo ang siyang sundin, or have thine own way, Lord. Kalooban mo ang siyang sundin, putik ako na uhugisin. Ayon sa ibig mo ay gawin, handa akong iyong hubugin. Kalooban mo naway gawin. Ako ngayon ay iyong subukin. Ako'y hugasan, paputiin, nakatungong ika'y hintayin. For last verse. Sundin mo ang iyong kalooban. Ako'y sakupin ng lubusan, hanggang si Kristo ay mamasdan. Tanging sa akin tumatahan. At manatili po tayong nakatayo at i-welcome po natin ang bawat isa. By the way, wala po akong nakita po dito na visitors po, pero nakita ko po si Baby Joffer. First time po Amen. na umattend po sa ating pong church, no? Yung anak po ni Pastor John and Ma'am Den. So, huwag niyo po kamayan si Baby Joffer. Ang kamayan niyo po si Ma'am Den, ha? Baka mahugot niyo po yung kamay ni Baby Joffer. Pero, awitin po natin pong welcome song ng masaya po. Itian po natin ang bawat isa sa unang beses. Diyan lang po kayo sa inyong mga upuan. Sa pangalawang beses ay umikot po tayo hanggang puno sa dulo. Kamayan po natin at awitin po natin, ha? Ligaya ng buhay, Amen. ligaya ng buhay, kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay, kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay, kung siya'y makamtan.
Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Kabayan po tayo. What a happy life it will be if you know my Savior Jesus. What a happy life it will be if He is your Savior too. He will change your life completely if you just accept Him too. Just receive and praise today and you'll have a One more happy time, life ligaya with ng buhay. Christ. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay makamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Sige po, you may all... sorry. Okay, tuloy-tuloy na po tayo. Yan. So, tayo po'y dadako sa ating pong pagkakaloob. But before that, bago po tayo manalangin, allow me to read ang nakasulat po sa aklat ng Hebrews chapter 13, verses 15 to 16. Sabi po, "But him, therefore, let us offer the sacrifice of praise to God continually. That is, the fruit of our lips, giving thanks to His name. But to do good and to communicate, forget not. For which such sacrifices God is well pleased." Tayo pong lahat ay manalangin. Father God, once again, we thank you, Lord, for your goodness. Thank you, Lord, for all the blessing, Lord, that you have given us. Thank you also, Lord, for the opportunity that we can give back all the glory, the praises, Lord, through our offerings and tithes, Lord. We pray that you will continue to bless everyone, Lord, and whatever amount that we're going to gather, Lord, continue to use it, Lord, for the furtherance of your gospel. In Jesus' name we pray. Amen. Habang tayo po'y nagkakaloob, unahin natin mga bata, samahan niyo po kami, let's sing Anything That Costs Me Nothing. I cannot come before a righteous holy Lord, and offer to Him worldly things I do not need, and hope is Ladies, kayo na fleeting. po ang ladies. For He wants me to give a heart that truly His. Everybody sing. An offering of highest price, a servant who the Lord can use. And I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before Him nothing less than my very best. And if I'm called into sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Anything that costs me nothing. Nag-worry na si Kayna, baka matapos daw yung song eh. Sige po, tayo po ay dadako na po sa ating pong mga blessing report. Kaya nakita nyo, medyo in-adjust po natin yung program dahil alam ko po, marami pong mga campers ang gusto pong mag-blessing report ngayon. Kaya i-reserve po muna natin sa kanila, no? Yung blessing report time. So, unahin na po natin yung hindi po nakapag-blessing report last Sunday. Tawagan natin si Brother Joven Kurtz. Paalala lang po sa mga campers, para makapag-blessing report yung iba, medyo iklian lang po natin at be direct na lang po. So, good afternoon po sa bawat isa. Ako po yung nagpapasalamat po sa Panginoon na dito po nakatayo po ulit sa inyo pong harapan upang dakilayan po ang Panginoon po sa kanya pong kabutihan. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa yun po, nakapasok po sa PUP and entering na po ng college po and nagsimula na po kami last week and
Salamat po ako sa Panginoon po sa mga ginamit pong tao upang matulungan po na makapasok po sa PUP, sila Ma'am Millet po, sila po Sir Poy, sila Ma'am Beds po, na nag-help po sa amin ni Brother CJ po na makapasok po sa PUP. Ayun po, and nakuha rin po namin yung course po, no, na yung gusto po namin, and talagang pinag-pray ko po sa Panginoon yung course na yun. And nagpapasalamat rin po ako sa Panginoon na yung last time po, yung pumunta po kami sa Cagayan po upang magpadama po ng pagmamahal po kay Mami Maan po dun sa Cagayan, sa Tuwaw po. Blessing po na, ayun po, naisama po ni PNG upang maging, tawag dito, maging comfort din po kay Mami Maan po, yun po. Mapadama rin po sa kanya po yung pagmamahal po, yung pakikiramay po. And blessing rin po doon kasi nung papunta po kasi kami doon, marami po talagang mga problem po nangyari. Una-una po doon yung bagyo po. Sobrang lakas po talaga ng bagyo. Papunta pa lang po kami ng Isabela po. 10 hours po yung biyahe, pero yung biyahe po kasi pa-zigzag po talaga, tapos malakas po yung ulan. Ayun po, and papuri po, salamat po ako sa Panginoon sa pag-ingat po sa amin ni Pastor Norman po. And nakarating po kami doon po ng safe po. And nagpapasalamat din po kala Pastor Jason po and kala Ma'am April po na sila po yung ginamit po ng Panginoon upang meron po kami master po ni PNG po doon. And ayun po, blessing din po na yung pagpunta po namin po sa Tuwaw po, kala may mamimahan po sa pakikiramay po. Blessing po, marami po nga tumanggap po sa Panginoon po nung nakapagbahagi po ng kaligtasan po si PNG po na. And blessing po, marami pong tumanggap po doon, nasa 40 plus po. Ayan po, papuri po sa Panginoon. At yun po, una po doon, nakakatakot po kasi hindi lang po yung bagyo po, kundi nawalan po kami ng gas. Ayun po, nawalan po kami mabtik na po mawalan po ng gas nung papunta po kami sa Tuwaw po. And blessing po na, ayun po, na gawan po ng paraan na tulong-tulong po nakaipon po ng diesel, nakalis po kami, nakauwi rin po kami. And blessing rin po, yun po, yung last camp po this Thursday to Saturday po, hanggang kahapon po. Papuri po, salamat po sa Panginoon na yung maganda po yung tema po, no, yung In Love with God, and talagang saktong-sakto po talaga sa mga youth po ngayon, sa mga kabataang Kristiyano na, kumbaga, ano ba yung tamang yung right source of love, right source, right subject, season, showing, tsaka sacrifice po ng love. And nagpapuri ako, salamat po sa Panginoon, sa mga kapastoran po na nagbahagi po ng salita ng Diyos po sa amin pong mga kabataan. And talagang nangungusap po yung Panginoon po sa amin. And yun po, kumbaga, maraming realization po na bilang kabataan na kailangan na mag-in love sa Panginoon muna. Ayan, kumbaga ipakita na in love sa Panginoon sa pamamagitan ng pag-church, yung paggawa po ng ministry po, ayun po. And lastly po, sa amin po sa nakakalam po, no, ako po pag nag-prayer meeting po kasi may times po na nagsalita po ako na ipanalangin po si Mama na naway makahanap po siya ng work. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon na despite na magto 2 months na po siyang walang work, and nakikita ko po yung biyaya ng Panginoon po sa amin. Although mahirap po kasi, syempre, kami dalawa po ni Mama sa buhay. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon na kahit simula nung July po kasi, syempre apektado po kasi, syempre anak po, ayan. Salamat po sa Panginoon sa provision niya po sa amin. Kahit na 2 months po siyang walang work, and po sama po sa panalangin po patuloy si Mama po na makahanap po siya ng work po ngayon. Until now po kasi naghahanap pa rin po siya. Kasi mahirap na kasi sa sa age niya rin po kasi, baga malapit patanda si Mama. Ayan, kaya ayun po, patuloy po pasama po sa panalangin po yung si Mama po na makahanap po siya ng work.
And talagang makita ko po yung provision po ng Panginoon po sa amin pong buhay na nakakain po kami na 3 beses sa isang araw. Yung mga pangangailangan po na provide, pati yung po yung mga bayarin po na provide po ng Panginoon. And salamat din po kay Tatay Bishop po sa pagmamahal po sa amin mga youth. Yung pagbabahagi niya po ng salita ng Diyos, ganun po kay Pastor Norman po na paggabay po sa akin, especially po ngayon na sa mga discipleship po and sa pag-encourage po sa amin na mag-Bible reading po. Na kumbaga, meron po kasi kaming goal po this 100 days po na matapos po namin yung Bible po and pupuri salamat po sa Panginoon kay Penji na patuloy po nag-encourage po sa amin para mas lalo po mag-grow spiritually and lalo pong marami maintindihan po yung salita po ng Diyos. And maraming salamat po sa mga nag-support po ng mga campers po and tunay na biyaya po ng Panginoon na ayun po, marami po mga campers po ang na-bless sa campo and maraming salamat po kay Pastor Norman sa nag-organize po ng camp po na yun. Tunay po na blessing po. Yun lamang po, maraming salamat po. Amen. Thank you, Brother Joven Kurt. At siguro, sunod natin si Pastor Mark J. Yan, galing camp din po ito, no? Kanina po, tumawag po si Bishop. Ang unang tanong sa akin ni Bishop, ano ang naging highlight ng camp? Ang sagot ko po, Pastor Mark J. Tatay, ang highlight po ng camp, yung preaching po ni Pastor Mark J. Yun na po ang sagot ko. Ayun po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at nagpupuri. Salamat po, Church, sa pananalangin niyo po sa akin at nakabalik po ako ng safe and sound. Bagamat papunta pa lang, medyo struggling na kasi doon po sa immigration, medyo na-question po. Sapagkat kakabalik ko lang po ng Japan tapos bumalik na naman po ako. So, tinanong ko, nagtatrabaho daw po ba ako? Sabi ko, hindi po, pastor po ako dito. Nung medyo nagko-contemplate na po siyang tatakan po yung aking passport, ninihonggo ko na po, Nandes ka? Eh medyo bata po yung hapon. Pag medyo bata, tas nagtaas ka ng boses, natataranta po sila. So agad-agad na natatakan po ulit yung passport ko. Buti, nadala ko yung baon ko, di ba? So praise God for that. At yung pagdating pa lang po, dire-diretso na. Counseling dito, counseling doon. So nagpapasalamat po ako sa wisdom na pinagkaloob po sa atin ng Panginoon sapagkat hindi rin po biro yung mga kinakaharap ng mga kapatid natin doon, especially sa marriage life po nila, sa mga spiritual life nila. Talagang samot-sari po mga kapatid. Pero salamat po sa Panginoon sapagkat yung wisdom na pinagkaloob niyo po sa atin talagang sobrang sagana at napakamabiyaya po ng Panginoon. So salamat po sapagkat may mga na-meet po tayong bagong tao at talagang yung iba, suicidal tendency na po. Salamat, nakakilala po sila sa Panginoon. At alam naman po natin yung buhay po doon, hindi talaga madali. At mukha lang pong masaya sapagkat first world country po ang Japan. Pero kapag inalam natin at talagang siniyasat natin yung mga pinagdadaanan nila, talagang malulula po tayo sa mga naranasan po nila. Pero salamat po sa maikling panahon na pag-i-stay po natin doon and accomplish po yung mga dapat ma-accomplish. Salamat po sa panalangin po ninyo at salamat din po Pastor Norman sa pagbibigay po ng privilege na makapag-preach po sa camp. So purihin po ang Panginoon bagamat injury na naman at nilalagnat. Pero salamat, napaka masagana po ng biyaya ng Panginoon. Salamat din po sa pag-iingat po sa aking family at na-provide po yung mga pangangailangan habang ako po'y wala. So to God be the glory. Salamat po, Bishop. Salamat po sa privilege na binibigay niyo po sa akin. Salamat. Amen po. We are blessed. Thank you very much, Pastor Mark J. At sino po next natin? Mr. Camper muna. Yung Mr. Camper 2026, Brother Carl Justin Laigo. Wala po akong ayun po. Sobrang dami pong pagpapala sa akin ng Panginoon this year. Una po, maraming challenges po this year pero nagpapasalamat ako sa Panginoon. Nandito pa rin ako. Patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga blessings na pinagkakaloob niya sa akin. Nung June po, nakasama po ako sa La Union kay Pastor Jabez, kasama po ang kanyang family at si Kedok na ayun, blessing po na makita po doon yung gawain and papasalamat din po ako kay, of course, sa ating mahal na Bishop, kay Tatay Bishop sa patuloy na gabay at pagmamahal po sa atin, sa ating lahat, sa ating resident pastor, sa mga turo po nila, lalo na po sa youth upang mas malapit pa po sa Panginoon yung mga kabataan sa panahon ngayon. Yun.
pinagpapasalamat ko po sa Panginoon nung ah, noong June, ayun nga po, 18 years na po akong patuloy na binubuhay ng Panginoon at binibigyan ng pribileyo makapaglingkod po sa Kanya. At papasalamat din po ako sa patuloy na pagpapala niya po sa aking buhay, sa aking family na talagang napaka-supportive po. Kung yung iba po na persecute po sila, ako po naman po ako din kasi never po akong pinersecute ng family ko na mag-church. Kaya sobrang laking encouragements po sa akin na mas magpatuloy sa Panginoon at mas makakay ko po sila dito sa church. At papasalamat din po ako yun sa sa opportunity maging leader po ng Unity Games. Thank you po, Pastor Norman, sa privilege. At ayun, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa wisdom and growth na binibigay niya po sa akin na mas lalo ko pong mahalin yung Panginoon sa buhay ko above anything po. And nagpapasalamat din po ako, ayun nga po, sa mga kagrupo ko. Shoutout Team Frankincense. Maraming salamat po sa inyong suporta. Alam ko po, di ko po kakayanan yung mag-isa. Kaya, ayun, kailangan ko yung mga kagroup ko. Kaya yun, maraming salamat sa inyo dahil ano po yun. Di po mahirap, di po ako nahirapan mag-lead kasi marami rin po tumutulong sa akin na mga kabataan talaga na mga kabataan na talagang eager maglingkod sa Panginoon. Ayun, maraming salamat po sa inyong buhay, CYA. Patuloy po kayong encouragements po sa aming mga kabataan. At maraming salamat. Saan na ba ako? Ayun. Sorry po, medyo na mahaba po kasi talagang ngayon na lang din po kasi ako nakapag-blessing report. Kaya yun, sorry po. Yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa natapos po na CY. Tapos sa kampo, ayun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa privilege po na mabigyan po ng opportunity makasama sa camp. Alam ko po, di po lahat nabibigyan ng opportunity makasama, pero yun. Ayun nga, isang blessing po sa akin yung Unity Games dahil yun, napag-usapan ng mga leaders na kami po yung lalaban sa preaching competition. And grabe po yung kabaho nun, pero yun, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yun pala yung gagamitin ng Panginoon upang makasama kami sa camp. Ayun, maraming salamat po sa nag-sponsor po ng camp namin. And ayun, sobrang dami ko pong natutunan sa camp. Especially kung paano po, kung saan po ayun nga, yung mga topic po sa camp, sobrang ganda po. Yung tema po nun, In Love with God. Yung una po dun talagang, unang gabi pa lang po talagang pinagpala na po ako kasi ayun nga po, yung topic po nun is the right source of love. Talagang doon ko nakita kung saan talaga kinukuha ng Kristiyano yung source, 'di ba po? Sa Panginoon lamang po. And nagpapasalamat po sa realization na binigay sa akin ng Panginoon na una pa lang sa kaligtasan na binibigay niya na sa akin. Enough na po yun to serve Him more po. And ayun, sobrang di ko na po maisa-isa po ng lahat ng topic, pero lahat po yun sobrang pagpapala po sa akin. Lalo na po ngayon, nakikita po natin yung mga kabataan sa mundo, palala na po na palala. Kaya, ayun, nagpapasalamat po ako dahil may ganun pa rin pong gawain na para sa mga kabataan na ginagamit po upang ilapit po yung mga kabataan sa Panginoon at hindi po mapariwara. Ayun, maraming salamat po. At ayun, isa pong pagpapala po, napili po representative po ng Mr. Camper, pero ayun, di ko po ina-expect yun kasi yun lang, ginawa ko lang po yung best ko and sobrang nagpapasalamat po ako sa church na to dahil dun ko po na-apply yung mga tinuturo po sa akin, yung kung paano ko masagot yun. Talagang yung tinuro lang po dito sa church na patuloy ko pong ginagamit po yun. Maraming salamat po. To God be the glory. Amen. Congratulations, Mr. Camber. O sige, Justin. Ito sikat to sa camp eh. May mga nag-uusap-usap sa pool patungkol kay Justin dahil ang gwapo daw eh. O sige, Justin.
Una po sa lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa Panginoon po sa laging pagpapalakas po sa akin. At lalo na po kay Bishop po sa mga paggabay po, kay Pastor Norman po sa mga payo niyo po. Maraming salamat po. And nung ano po kasi, simula po nung tumawag po si PNG sa amin, dito po kasi nag-ayos po kami nung sa Unity Games. Tumawag po sa amin si Pastor Norman kung sasama ba daw kami o hindi. Dalawa po kami ni Zyron. Sabi ko na nga po kasi may pasok po kami. Bali, Webes tsaka Sabado. Kasi holiday naman yung Biyernes. Kaya hindi po kami makakapunta. Pero sabi ni Pastor Norman, pwede naman gawa ng paraan. Kaya yun, sabi niya, uwi na lang kami ng Friday ng ng gabi. Tapos dito na lang kami matutulog sa church. Nung sabi ko, Pastor Norman, bali hindi po baka ma-short po yung allowance ko. Kaya sabi niya po, siya na lang po hahanapan niya lang po ng sponsor yung bayad po sa camp. Kaya ayun po, nakasama po kami ni Zyron po. Tsaka yung sa naman po, yung pagpapunta po namin doon, kinausap niyo po ulit kami kung uuwi pa daw kami o hindi na. Pero sabi sa po, hindi na po kami uuwi. Bahala na po si Lord kung ano po yung pasya niya. Amen. Nagulat na lang po ako pagka umaga po. Kasi sabi ko, Lord, ikaw naman bahala sa amin, Lord, kung hindi ako kasi major subject nga po yun. Nagulat na lang po ako, magna-9 na po yun. Nagulat pa ako, nag-send po yung teacher namin ng link po sa online class. Nagulat po ako. Sabi ko, uy, online class tayo. Yun, po kami. Na-bless po kami kasi kahit pa paano po hindi po kami naka-absent and nakahabol pa po kami. And blessing na rin po kasi na na tawag na ito. Nakapag-join po ako sa mga games po doon like sa sa lip sync po. Di wala pong tunog. Ang dagdag ko lang din po yung yung before po kasi nung naka-absent po ako dito nung Wednesday po, hindi ko na po maalala yung date kasi po na pumunta kaming Cavite then may bad news lang po yun kasi namatay po yung lola ko po. Pero blessing na rin naman po kasi nilibing na po siya nung Friday po. Okay lang naman po kahit wala po ako doon, at least alam ko naman po na may mag-aasikaso po doon. Yun lang po. Tagal bitag. So nakikiramay kami, Justin, sa pagkamatay ng lola. Okay, sige, Zyron. Mabilis lang po. Isang pribileyo muli na makapagayag po ng blessing sa buhay ko sa Panginoon. Bago po yan, shoutout muna sa mga kuya ko, sa Audio Man, yan. Kila Preacher Z, kila Preacher Gaben, and kay Master Jonel, shoutout po sa inyo. Ayan po. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon, sa biyaya niya sa buhay ko, at sa mga pribileyong binigay niya sa akin. Kay Tatay Bishop and kay PNG na gumagabay sa akin sa pagmamahal nila sa akin. And papasalamat din po ako sa nangyari dito, this Unity Games, na binigyan ako ng nila PNG maging isang leader. Wow. Yan. Doon po na discover ko na wag na po yun. Nabiging blessing po sa akin na maging isang leader kahit nagda-doubt ako sa sarili ko na hindi ko kaya mag-lead ng isang grupo ng mga kabataan. Pero hindi ko inaasahan na ganun po pala yung magiging kalabasan na sila yung magiging source of encouragement ko. Kung paano mag-lead na meron palang maniniwala sa akin na kaya ko pala. Yan. Thank you, Mami. And papasalamat rin po ako sa
yan, sa tatlong grupo, kila Brother CJ, kila Brother Gab, blessing po kayo sa akin. Sa mga turo po ng mga ating pastor, pastoral staff, maraming salamat po dahil nag-assist ako sa feasting sa inyo. Dami akong natutunan. Yan. Blessing po sa akin. Then, blessing rin po na isa rin ako sa na-sponsoran sa camp na wala na akong paproblemahin pambayad. Hindi na magagalit sa akin si mami. Then, yun, blessing po sa akin lahat ng nangyayari dito ngayong taon na hindi ko inaasahan na magiging isang leader ako, makasali ako sa isang preaching competition which is muli around na revive na backslide sa ara. So yun po, blessing po na grabe yung reminder sa akin ng Lord na sobrang down ko po pero yun po yung ginawang paraan ng Lord para muli ako ma-revive. And sa classmate ko po, shoutout sa'yo, Brother Justin. Kasi siya yung sabi sa akin ni PNG na kaya daw ako binigyan ng isang ganyang katulad na kaibigan is para maging encouragement sa buhay ko. Kasi nakakaranas tayo ng mga pagsubok, mga problema, and maaaring yung mga Jawayak. Basta yun na po yun, alam niyo po yun. So, yun po, sobrang papasalamat po sa Panginoon sa hindi pa natatapos yung taon pero puno na ng blessing para sa akin. Mga pribilehiyong binigay niya sa buhay ko. So, yun naman po. Thank you po. Amen. O, sino pa? O, sige, preach. Brother David. O, sige. Bago po ako magsimula, shoutout ko lang po doon sa Narawan na sa mga kuya ko diyan. Sino to? Si Preacher Sigen. Basta lahat, grabe kitang-kita po yung kitang-kita po yung kitang-kita po yung blessing sa kanila po. Grabe po na nakaka-bless po talaga. Naka-bless po talaga sila. Tsaka si Pastor Norman Marigat Dula, tapos kay Direk. Ayun lang po. Tapos, kalimutan ko pala. Si Tatayo Silito rin po. Grabe po talaga ikaw, Tatayo Silito. Isa ka po talagang malaking asset dito sa simbahan na to. Tapos, marami din pong salamat sa nag-sponsor po sa akin ang aking mama at papa po. Grabe po talaga, natamaan po talaga ako dun sa mga sinabi po ng aming mga pastor po. Doon po sa kampo. Dapat po unahin mo muna si Lord. Kasi tingnan mo yung mga kabataan ngayon. Karamihan sa kanila, ang focus nila sa crush nila. Yeah. Kaya po talaga, kailangan po talaga unahin ang ating Panginoon. God first before siya. Ayun po, isa na rin po sa akin na lesson learned para doon po, and marami pong salamat. Sige, Yuan. After the Yuan, last two, kung sino man po yung magal. PNG, kanina pa po ako naghihintay po doon. Ba naman po. Yun nga po. Patanggal ka ba po muna? Magte-thank you po muna. First of all, I want to thank the Lord po for keeping me alive po. Yun nga po, it's tawag dito? I-sign po na may plano pa po si Lord sa akin kasi di pa po niya ako nakuha. Tapos, of course, thank you rin po kay PNG po, pati kay Ate May for sponsoring me po sa camp. Wala po akong ginastos po talaga. And sa mentors ko po, si Doc Vernon, si Peter Chonel, si Pastor Jebes. Kahit napakapasaway ko pong disciple.
natitiis pa rin po nila ako somehow, pero yun nga po, trying to be better po, one step at a time. And yun nga po, thank you rin po kay Bishop. Actually po, there was a time na kinounsel nga po ni Bishop, tagal na po yun, pero yung sinabi niya po sa akin, kasi nakita po niya kasi ako nalulungkot, kaya sinabi niya po sa akin na huwag ko po pilitin maging masaya, pero at least try naman na maging masaya. Kahit mahirap yung buhay kasi may Lord tayo eh. Nga po. And of course, di ko makalimutan, thank you rin po kay Mami Miriam sa pag-libre po sa amin sa Jollibee po kahapon. Love you, Mami! Yan po. And yung sa, and thank you rin po sa opportunity din sa Unity Games po, sa spoken word, sa, yun nga po, sa spoken word. Yan. Thank you po sa opportunity po doon. Yun nga, thank you po. And especially po sa camp, nakakatama po talaga was sa akin po talaga. Feel ko po para sa akin po ito yung camp na yun. Joke lang. Pero yung mga messages po talaga, it really hit me po like, it hit me like a truck po, umaga. Hit me like a truck, pero, pero yun nga po, doon ko nga po na-realize na hindi pa nga po ako ready sa ganong klaseng commitment po. Yung kailangan ko po talagang unahin po si Lord po at si Lord lang po. Gugustuhin ko man po, pilitin po, wala po magagawa kasi masisira lang din po ako kung pipilitin ko kapag sasabayin ko po yung relationship sa babae versus kay Lord. Kaya si Lord po muna talaga. Maghihintay po ng tamang oras, love can wait. Miss better na kung si God yung magsulat ng love story ko. And of course, yun nga po, gusto ko rin po mag-thank you na kahit po nagkaroon po ng problema po sa spiritual life ko po specifically, nakakaangon naman po. Thank you po kay Lord po talaga. And yun nga po, thank you po kay Lord. Lagi po. Yun lang naman po, thank you po. Amen. Oh, last two. Walang babae? Babae. Si Anya. O, sige, Anya, come here. First time camper din ito ni Anya eh. O, sige, Anya. Susunod ba si Lizette? Kasi first time din ni Lizette eh. O, sige, Lizette, prepare ka, Lizette, ha? Si Sir Joven din? Next Sunday ka naman, Sir Joven, ha? O, sige, si Anya muna, Anya. Ayan, good afternoon po, church. Gusto ko lang po magpasalamat kay God for for bringing me to this church po. Thank you po kay kay Bishop po kasi siya po yung yung reason kung bakit po ako nandito ngayon. And ano ba, naiyak ako? Bayan, umpisa pala. Ano po? Wait lang. Sorry po. Medyo emotional po kasi share ko lang po na ngayon lang po kasi kami nagkasama ni Mama. So, hindi po ako lumaki sa kanya. So, hindi po ko wait lang po. So, hindi ko po talaga hindi ko po naranasan yung tinatawag po nilang mother's love kasi bata pa lang po ako. Nilayo na po ako nung biological dad ko po kay Mama. Hindi ko po alam na na ganun po pala yung nangyari. Hinahanap pala po ako ni Mama. Kasi sinasabi nila po sa akin na bakit daw hindi ako hinahanap ni Mama.
anong klase daw magulang si mama, bakit hindi niya ako hinahanap. So, ako naman po, nagtataka din po ako kasi, bakit hindi ako hinahanap ng mama ko? Alam niya ba na may anak din siya? Di ba? So, alam niyo po, minsan, naiinggit po ako sa mga ibang kabataan po dyan na nararanasan po nila yung pagmamahal ng tunay nilang magulang. Kasi simula po nung bata ako, hindi ako lumaki sa mama ko. Hindi ko po naramdaman yung pag-aalaga po ng isang ina sa akin. And thankful po ako na dinala po ako ni Mama dito. Pinakilala niya po ako kay Lolo Bishop. And si Lolo Bishop po, dinala niya po ako dito sa church. And nakilala ko po kayong lahat. So, blessing po na nakilala ko po kayong lahat at nakasama ko na din po si Mama finally. And dun po sa Unity Games, thankful po ako sa shoutout po sa leader namin, si Kuya Zyron po. Tsaka kay Ate B po. Tsaka si Ate B po kasi talaga yung nag-guide sa akin sa mga sinasalihan ko sa Unity Games. Sa camp naman po, masaya po ako na binigyan po ako ng pagkakataon na maka-join sa youth camp. Marami naman po ako natutunan sa youth camp. Ayun. Mas lalo po akong inilapit kay Lord. Yun lang po. Thank you po. Thank you very much. O, last. Asa na? Nasilisip. Okay, last. Tapos kung may gusto pang mag-blessing report, next Sunday na lang po, ha? Good morning po. Ay, good afternoon po. Di po ako nakapag-blessing report po after ng Unity Games. So, pagbigyan niyo na lang po ako. Blessing po na binigyan po ako ng strength ni Lord na makaparticipate po sa Mr. and Miss UIA. Ano po talaga, nung first year ko po sa Unity Games, tinanggihan ko po si Kuya Kebs na sumali po doon. Kasi hindi ko pa po talaga siya kaya. Pero this Unity Games po, wala na po akong choice. Hindi na po ako makatanggi. So, blessing lang po talaga ni Lord po yun na nakaharap po ako sa madaming tao. Since bata pa po kasi ako, fear ko na po talaga yun. Kahit po ngayon, yung pagsasalita po sa harap. Then sa youth camp po, una po, thank you po sa Lord sa pagbibigay po ng opportunity na makasama doon. Blessing po yung mga preachings and at the same time, grabe po yung messages. Parang po siya, mag-guide ka po talaga when it comes to love. And dapat po, doon na-remind po ako na talagang mag-focus lang po sa Lord, mahalin po siya, at i-reflect po yung pagmamahal niya through po sa buhay po na binigay niya po sa atin. And shoutout po pala sa Molave 6. Kay Mama Marga. Mama, hindi po si Ate Marga po kasi nag-alaga po talaga sa amin ni Chacha po. And yan, kay Ate Marga, kay Ate Ish, kay Ate Rin, kay Ate Anya, at kay Chacha sa katabi ko po. Medyo nakatakas pa po siya sa blessing report. Pero next week po, siya na po talaga. And thank you rin po sa mom and dad ko sa pagpayag po na sumama po ako. And gulat din po ako na pinayagan po ako kasi dati po nung sa GSP po namin na camping, sinundo pa po ako ng dad ko kasi ayaw niya po ako mag-overnight. So, dapat po pala din na lang po ako nag-camp. Joke lang po. And joke lang po. And yun po, thank you rin po sa mga pastors, kay PNG po, kay Pinols po, and kay Ma'am Sika and Ma'am Chetin po kasi all throughout the camp, di po nila nakalimutang kamustahin po ako. And yun lang po. To God be the glory po.
Amen. So again, salamat po unang-una sa ating pong Panginoon, papuri sa Kanya, sa ating pong Tatay Bishop na all out po ang support at sa members po ng Living Water na nag-sponsor po ng mga campers. Nakita niyo po yung produkto po, yung mga blessing reports, testimonies na na-forge nung kampo na yun. Maraming salamat po sa lahat na may puso po na patuloy na sumuporta sa mga ministeryo. And of course, salamat din po sa Kasay family, kay Pastor Elmer na talagang binigyan tayo ng favor, no? Na ipagamit po yung campsite sa murang halaga. At kay Pastor Leo Desinal ng Living Water Baptist Church, Bae, Laguna, na pinagamit naman po yung church para sa lahat po ng services natin. And of course, salamat din po kay Pastor Poy for helping us all throughout the camp at sa lahat po na naging speakers. So, sa Diyos po lahat ang papuri. And this time, tayo po yung makakapakinig po ng mga tanging bilang bago po tayo makapakinig ng salita ng Diyos. Look. We're pilgrims on the journey of the narrow road, and those who've gone before us light the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Their lives a staring testament to God's sustaining grace. Surrounded by so great a cloud of witnesses, let us run the race not only for the prize, but as those who've gone before us. Let us leave to those behind us the heritage of faithfulness passed on through godly lives. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. After all our hopes and dreams have come and gone, and our children see through all we've left behind, may the clues that they discover and the memories they uncover become the light that leads with them the road we each must find. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Oh, may all who come behind us find us faithful. Oh, may all who come behind us find us faithful. May the fire of our devotion light their way. May the footprints that we leave
moment to see him face to face, to hear him say, "Well done, my child, you finished the race." But for now the sun's still rising, there's work to still be done, while we're waiting for the promise of what is yet to come. Finish well every day that we are given. Finish well for the glory of his name. Finish strong until the Savior finally closes home. Give it everything we have. Finish well. There's no truth in saying we've seen our better days. These are the days to be courageous, bold and full of faith. So wherever he may lead us, whatever it may cost, let the church arise and lift the banner of the cross. Finish well every day that we are given. Finish well for the glory of his name. Finish strong until the Savior finally closes up. Give it everything we have. Finish well every day that we are given. Finish well for the glory of his name. Finish well. Finish well. Finish Amen. Maraming salamat sa lahat po na nagtanging bilang. And this afternoon po, kasama po natin ngayon, first time visitor po natin, si Steven Gabriel Romano. Ayan po, nandun sa banda. Welcome po sa Living Water Baptist Church. And tayo po ay ready na po bang makinig ng salita ng Diyos? Amen. Ang ating pong tagapagsalita ngayong gabi po na ito, o ngayong hapon po na ito, ay bago pong preacher ng ating pong church at tayo po ay nagagalak po sa tuwing tayo po ay nagkakaroon po ng bagong preacher. Amen? Kaya naman, bilin din po na ating pong mahal na bishop na lagi nating itaas ang respeto sa pakikinig po ng salita ng Diyos, lalo na po first time natin siya mapapakinggan sa pulpito po na ito. Tawagin na po natin ang asawa po nung umawit po ni Teacher Ala, ang ating pong preacher, Angelo Ocampo. Magandang hapon po sa bawat isa. Halata pong kabado na boses pa lang. So, gusto ko lang po muna magpasalamat saglit sa Panginoon sa pribileyo na makatayo at makapangaral sa inyong harapan. Of course, sa ating mahal na bishop na nagbigay po ng opportunity. Of course, Pastor Norman, salamat po na makatayo sa likod ng pulpitong ito. And of course, salamat po palagi sa aking Tito Eni Mabalot na siya pong naglay ng foundation na mag-aral ng salita ng Diyos at mangaral po. No? So, yung kanta po na yon ay yun po ang paboritong kanta ng aking Tito Eni. And yun din po yung lagi niyang reminder sa akin nung siya po'y nabubuhay pa. Na anak, tapusin mo lagi yung takbuhe na binigay sa atin ng Panginoon. Huwag mong susukuan. Kasi in reality mga kapatid, sa buhay Kristiyano, dumadaan tayo doon sa punto ng buhay natin na gusto na nating sumuko.
But then again, lagi niyang pinapaalala, "Nak, tuloy lang tayo. At the end of the day, it is not you and them. It is you and God." Yun yung lagi niyang paalala. So kumbaga, isa yun sa tumatak sa akin na at the end of the day, it is you and God. Hindi mo pwedeng sabihin sa Panginoon na kaya ka huminto kasi gawa nito. It is you and God. So, ngayong hapon po, hilingan ko po ang bawat isa na tumayo at buksan po natin ang ating mga Bibles in the book of 1 Samuel chapter 17 verses 17 to 29. So, kung nakita na po, say amen. So, dahil oras de peligro po ito, hilingin ko po ang congregation na kayo po ang magbasa ng verses 17 to 29 po. Kung nakita na po, say amen. So, verse 17, ready, begin. Thank you po. Tayo po'y dumako sa panalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa pribileyo na minsan pa magamit mo para mangaral ng iyong salita, Panginoon. Dangalangin ko ang karunungan na nagmumula po sa inyo. Handa niyo po ang puso ng bawat isang makikinig. Ang karunungan niyo po ay pagloob niyo sa akin. Kayo po ang maitaas sa aming kalagitnaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. So, ang pamagat po ng aking mensahe ngayong hapon ay When the Lord Calls You. Kapag tinawag tayo ng Panginoon. So lahat tayo may kanya-kanyang panawagan. Hindi po lahat tinawag sa full-time ministry. Merong nasa music ministry, merong nasa orchestra, merong nasa Sunday school, and even driving ministry ay part po ng ministry ng Panginoon. So hindi po natin pwedeng sabihin na wala pong bilang yan. So lahat po ng ministeryo na meron tayo ay ito po ay panawagan sa atin ng Panginoon, personal. No? So kumbaga, sa buhay ng bawat Kristiyano or sa buhay ni David, isa to sa prominent na story niya. Na pag tinanong mo, even mga bata, anong alam mong kwento sa buhay ni David? Ang unang sagot lagi, David and Goliath. Although maraming story about David, pero sabi ko nga, ito yung prominent, ito yung laging nare-recall. When the Lord calls you. Dun sa, alam natin yung kwento, na kumbaga si David, inutusan siya ng tatay niya magdala ng pagkain dun sa mga kapatid niya sa gera, and then narinig niya
si Goliath na kumbaga niyuyurakan, binabastos ang Panginoon. And bilang Kristiyano, isa sa nakita natin, hindi siya pumayag na babastusin ng ganun-ganun lang yung Panginoon na meron tayo. Sabi ko nga, yung panawagan na nung tinawag ng Panginoon si David para humarap kay Goliath, we have different forms of callings. The question is, how do we deal or how do we treat yung calling ng Panginoon? Diba? Letter A po, sa ating introduction, do we reason out from the calling of God? Tayo ba ay nagdadahilan pag tinawag ng Panginoon? Sabi ko nga, just like Moses, nung tinawag siya ng Panginoon, ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, I'm not eloquent in speaking. Hindi ako magaling magsalita. Pero sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa akin. Just like Prophet Jeremiah. Sabi ni Prophet Jeremiah, Panginoon, paano ko pakikinggan ng mga to? I am but a youth. I am but a child. Bata pa ako eh. So kumbaga, haharap siya sa mga, let's say, seniors na sa kanya. Pero ang tanong, pag tinawag ba tayo ng Panginoon, ganun ba yung magiging treatment natin sa panawagan ng Panginoon? Panginoon, hindi ako pwede eh. May trabaho ako eh. Hindi ako uubra sa ganyan. Kasi, I remember yung testimony na aking uncle ng Tito Eni. Way back 1983, nag-camp sila sa Urani, Bataan. And from there, alam na niya may panawagan siya. Pero nagre-reason out siya sa Panginoon. Ang sinasabi niya, susuporta na lang ako, ayoko mag-full-time. Nasa stable siyang na trabaho, nagre-reason out siya, ayaw niya. Do we reason out? Nagdadahilan ba tayo pag tinatawag tayo ng Panginoon? Not only do we reason out, do we run away? Tumatakbo ba tayo sa panawagin ng Panginoon? Just like Jonah. Alam natin kung saan siya pinapupunta ng Panginoon, pero saan ba siya nagtungo? Di ba? Minsan, ang nakakalungkot sa Kristiyano, susunod din naman sa Panginoon, pero gusto mo na dumaan sa kung saang lugar. Diba? Gusto mo nang maranasan yung paghihirap bago sumunod totally sa Panginoon. Diba? Sabi ko nga, magkausap kami ni PNG nung nakaraan. Sabi ko nga, yung panawagan ng Panginoon, hindi mo pwedeng tawaran eh. Kasi alam naman natin, from being a banker to being a pastor, hindi yan bihiro. Hindi ganun kadali, I believe, yung decision making na ginawa ni Pastor Norman. Pero hindi siya nag-reason sa Panginoon. Hindi siya nag-run away from the calling. But the good thing is, he respond. Nag-respond siya sa panawagan. So, bilang mga Kristiyano, paano natin tinitreat? Tayo ba yung Kristiyano na pag tinawag ng Panginoon, magdadahilan ng kung ano-ano? Tayo ba yung Kristiyano na pag tinawag ng Panginoon, tatakbo, lalayo sa panawagan ng Panginoon? O tayo yung Kristiyano na pag tinawag ng Panginoon, susunod? Diba? Just like David, doon sa pagkakataon na yon, walang gustong lumaban eh. Walang gustong lumaban. In fact, yung mga armies ni Saul, trained yon para lumaban. Pero makikita nyo, kahit gaano sila ka-trained, walang gustong lumaban. And during that time, sabi nga nung talata, sabi ng kapatid ni David sa kanya, alam ko yung kakulitan mo eh. Kaya ka nandito, gusto mong manood lang ng gera. Kasi bata pa si David that time eh. Pero hindi naging sagabal or naging dahilan yung edad niya para labanan niya si Goliath. Eh si Goliath, ang description ng Bible, mananalo eh. Champion siya eh. And illustration-wise, ang laki ni Goliath versus David. So kumbaga, lagay natin sa larangan ng basketball para lang yung inilaban si Wembanyama kay PMJE. Di ba? Oh, nakakatawan tignan, pero the illustration-wise, makikita natin, dihado kaagad si PMJ. Pero at the end of the story, tinalo ni PMJ. Di ba? That's the story. Yun yung gusto nating makitang lesson, di ba? Na hindi pwedeng kahit gaano kalaki yung kalaban, aatrasan natin. Meron tayong Panginoon na mas malaki sa kahit kanino. Di ba? So, when the Lord calls us, ready na po ba tayo? Number 1, follow the command. Sundin natin yung utos. Follow the command seriously.
Yung panawagan ng Panginoon, unang-una, lagi na natin naririnig to, seryoso yung Panginoon na tumatawag sa atin, seryoso hindi natin yung panawagan sa atin. Di ba? There are times na kaya lang tayo sumusunod, maganda yung mood natin. Maganda yung gising natin. There are times kaya tayo susunod, mataas yung spirit natin. Pero pag hindi na maganda yung spirito natin, ayaw na natin sumunod, even sa pastors natin. Di ba? There are times kaya tayo sumusunod kasi favorable sa atin yung situation. So, follow the command seriously. Sabi ko nga, the one na tumawag sa atin, seryosong Panginoon. Di ba? Hindi yun biro-biro lang. Hindi yun trip-trip lang na tinawag ka ng Panginoon. Oh, Pastor Norman, iwanan mo yung trabaho mo, magpastor ka na lang. No. Yung panawagan na yun ay isang sagrado at seryosong panawagan. So sa pagsunod natin, as we follow the command, let us follow the command seriously. Not only seriously, but follow the command systematically. Diba? There are times, mga kapatid, naglilingkod tayo sa Panginoon sa paraang gusto natin. Sa paraang kung paano natin gusto maglingkod sa Panginoon. Pero hindi kasi ganun dinisenyo ng Panginoon eh. Yung buhay paglilingkod natin, mga kapatid. Maglilingkod tayo sa Panginoon kung papaano dapat natin paglingkuran ng Panginoon, hindi kung papaano natin gusto maglingkod. Kasi, di ba, minsan, mag-church ako kasi wala naman akong gagawin. No. Kaya may gagawin ka kaya wala, dapat mag-church ka kung ikay Kristiyano. Ang isang Kristiyano, ang isang tunay na Kristiyano, pag Sunday, saan dapat siya nakikita? Nasa church. So, hindi mo dapat sasabihin na kaya ka mag-church, wala kang gagawin. Diba? Ang tunay na Kristiyano, hindi na ini-invite sa church, mga kapatid. Sabi ko nga, systematically, follow the command systematically. Kung babalikan natin yung talata na pinag-aralan natin or yung binasa natin, makikita natin gaano ka-systematic si David. Ano lang ang kinailangan niya? 5 smooth stones and the slingshot. Diba? Ganon ka-systematic. Kumbaga, very accurate siya doon sa kailangan niya. Ganon din ang Panginoon. Ganon din tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon. Pag may binigay na utos sa atin ng Panginoon, pag ito lang yung pinagagawa sa atin ng Panginoon, ito lang yung gawin natin. There are times, hindi na nga natin sinusunod totally yung gusto ng Panginoon, ayaw pa natin sumunod. Di ba? And partial disobedience is disobedience. Kaya sundin natin kung ano yung command ng Panginoon sa atin, kung ang panawagan sa atin ng Panginoon bilang choir, bilang Sunday school teacher, sunod lang tayo. And sabi nga ng ating laging naririnig sa ating mahal na bishop, yung gagawin natin para sa Panginoon. Ma-appreciate man ito ng tao sa paligid natin o hindi, lagi natin tatandaan, merong Panginoon na nakatingin sa ginagawa natin. So when the Lord calls us, let us follow the command seriously and systematically. Number 2, not only follow the command, let us face the challenge. Reality, sabi ko nga, hindi biro ang pagsunod ni Pastor Norman. There are a lot of challenges. Kasi nasa stable siyang trabaho eh. Banker siya eh. Kung hindi umalis to sa trabaho niya, baka ito na ang manager ngayon ng bangko na yun eh. Ito na ang CEO eh. So, kumbaga, reality-wise, sa pagsunod sa Panginoon, hindi talaga madali. There are a lot of challenges. There are a lot of obstacles na haharapin natin. Pero the good thing, as we face the challenge, let us face it without hesitation. Nakita natin si David, di ba? Kahit na, kumbaga, sinabihan siya ng kuya niya na, kaya ka lang naman nandito kasi gusto mong manood eh. Kaya ka lang naman nandito, alam ko yung kakulitan mo. Pero without any hesitation, hindi siya umatras na labanan si Goliath. Lalo na nung dinidefile na ni Goliath yung pangalan ng Panginoon. Hindi siya nag-back down. Diba? Parang sa basketball, yun nga, illustration ulit. Diba? Kumbaga, kahit anong laki ng kalaban, kung nandun talaga na yung buo yung puso mo harapin yung challenge, hindi ka atras. Diba? Sabi nga, never underestimate the heart of the champion. Yung puso ng isang manlalaban, yung isang puso ng kampiyon, hindi mo pwedeng i-underestimate yung kahit anong kalaki, kahit gaano sila ka-underdog doon sa situation, just like David. Kung titingnan natin to, sobrang underdog siya. Kasi una, sa gamit pa lang. Isipin nyo, 5 bato tsaka slingshot lang gamit niya. Si David,
heavily equipped. Si Goliath, heavily equipped sa pakikipaglaban. Pero alam natin yung story kung paano natapos eh. Di ba? Let us face the challenge without hesitation, and letter B, let us face the challenge with heart na may puso. No matter how big the challenges we must face it with heart. 'Di ba? Yan lagi yung sigaw ng Gilas eh. Yung team na Gilas. Puso, puso, puso. 'Di ba? Kaya masarap harapin ang isang hamon na buong puso mong nilalabanan yun. Na hindi ka nag-hesitate. At the same time, with all your heart, haharapin mo yung pagsubok. Sabi ko nga kanina, yung panawagan ng Panginoon, hindi siya madali. Kasi maraming istorya sa Bible, alam natin eh. Na sa ating pagsunod sa Panginoon, merong mga mangungutya sa'yo. Common na naririnig natin, baka lumagpas kayo ng langit. And sabi nga ng Tito Eni, okay nang lumagpas ng langit, at least langit pa rin. 'Di ba? Kaysa naman kapusin ka sa langit. 'Di ba? At least lumagpas ka man ng langit, nasa langit ka pa rin. So, andyan yung challenges, yung peer pressure, lalo sa mga kabataan. 'Di ba? Isa yan na pag nakita na yung changes sa inyo, dati kasama ka namin na nagka-cutting classes, ba't hindi ka na nagka-cutting classes ngayon? Dati kasama ka namin nagka-Counter-Strike, ba't di ka na sumasama sa amin ngayon? 'Di ba? Dati kasama ka namin na gumagawa ng Codico, ngayon wala na. 'Di ba? Sa buhay Kristiyano, maraming challenge. Pero harapin natin to without any hesitation and with all our heart. 'Di ba? Masarap na harapin yung challenge na alam mong haharapin mo ito kasama mo Panginoon. Kasi kailanman hindi tayo iiwan ng Panginoon. 'Di ba? Ang sarap humarap dun sa pagsubok na alam mo yung kasama mo kailanman hindi ka hahayaang matalo. Mas masarap i-appreciate yung success na kung saan dumaan ka dun sa maraming challenges. 'Di ba? Gaya kanina yung mga testimony ng kabataan, 'di ba? Na Christ first before crush. 'Di ba? Christ first before crush daw, sabi pastor, 'di ba, ng mga young people. Mas masarap pong namnamin na napasagot mo yung partner mo na dumaan ka sa challenges. Kesa nagkakilala lang kayo sa 3 days camp, pag uwi nyo, mag-on na kayo. Tama ba, pastor? Di ba? Masarap po. Alam namin nila, Pastor Norman at Brother Abel ang kwentuhan na yan. Kaya, mas masarap dumaan dun sa mga challenges na ganyan. Mas may enjoy mo eh. Yung success nung challenge kapag dinaanan mo yun. Di ba? Pero sabi ko nga, 3 days ka, pag uwi mo, may jowa ka na. Naku po. Na ano yun, medyo questionable. Di ba? Mas masarap na daanan yung tamang proseso. Kasi yan naman din po ang turo ng ating mahal na bishop eh. Prayer and observation. Prayer and observation. Hindi yung nakilala mo lang sa camp, pag uwi mo, gusto mo na. Pag-pray mo. Pag-pray mo, kung talagang gusto mo pag-pray mo, alagaan mo sa panalangin. And believe me, marami kayong challenges na haharapin. And mga Christians, brethren, we will face a lot of challenge habang hindi pa dumarating ang Panginoon. And habang nag-aantay tayo sa pagbabalik ng Panginoon, let us face it without any hesitation and with all our hearts. Number 3, mga kapatid, when the Lord calls us, number 1, let us follow the command. Number 2, let us face the challenge. Number 3, let us fight with courage. Harapin natin na may tapang. 'Di ba? Yung kwento, sabi ko nga, si David, bata pa siya that time eh. Nautusan nga lang magdala ng merienda ng mga kapatid eh. Isipin nyo kung anong dala, pagkain. Tsaka malamang yung slingshot niya, baka laruan lang niya yun eh. Or pang depensa niya kung sakaling merong aatake sa kanya na anumang hayop sa paligid eh. Pero who would have thought na yung slingshot niya at yung 5 smooth stones, na yun yung magiging gamit niya sa pagtalo kay Goliath, di ba? Let us fight with courage. When we fight with courage, let us rely on God's power. Di ba? In-acknowledge ni David na hindi siya yung dahilan kung bakit niya tatalunin si Goliath.
kundi yung kapangyarihan ng Panginoon na meron siya. Sa ating buhay mga kapatid, meron tayong mga hinaharap. Pero paano ba natin siya hinaharap? Hinaharap ba natin to sa sarili nating kakayanan? O nagre-rely tayo dun sa kapangyarihan na meron ng Panginoon natin? There are times pag gumaharap tayo sa problema, ang ginagawa natin, sinusolusyonan natin in our own way. Not knowing na meron tayong Panginoon na mas capable enough sa atin para masolusyonan natin, matugunan, malagpasan natin yung problema na meron tayo. Diba? Let us be courageous enough to accept na hindi natin kayang lagpasan yung mga pagsubok kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay natin. Kasi the more na pinipilit natin yung sarili nating solusyon, the more na nahihirapan tayo sa sitwasyon. The more na pinipilit natin yung sarili nating kakayanan, the more nas lumalala yung sitwasyon. Why not ipagkatiwala natin to sa kapangyarihan na meron ng ating Panginoon, di ba? Let us fight with courage. Let us rely on God's power. Kasi yung power na meron tayo, maaring limited yun doon sa situation na meron tayo. Pero yung kapangyarihan ng Panginoon na meron tayo, mga kapatid, unlimited yun. Hindi mo pwedeng tawaran yun. Subok na natin Subok na natin. Sino po dito ang magsasabing, subok ko na yung kapangyarihan ng Panginoon sa buhay ko? Di ba? Subok na natin. So, wag na nating i-attempt pa na gumawa ng sariling pamamaraan natin. Kasi minsan sa kakagawa natin ng sariling pamamaraan natin, mas lalong humihirap yung sitwasyon. Mas lalo tayong nahihirapan. Why not ipagkatiwala natin sa Panginoon? Kung ano man yung hinaharap natin. Pag tinawag tayo ng Panginoon, Lord, pagkakatiwala ko po ito sa inyo. Not only rely on His power, but also rely on God's promise. Ang pangako ng Panginoon kay David, verse 37, David said, Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, He will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, Go, and the Lord be with thee. Sabi ng Panginoon kay David, pinagtanggol nga kita sa mga oso Dito pa ba hindi kita ipagtatanggol? So yung pangako na yun ng Panginoon sa kanya, yun ang pinanghawakan niya. Na mananalo ako dito dahil sa pangako ng Panginoon. Hindi dahil magaling ako, hindi dahil malakas ako, kundi may pangako ang Panginoon na mananalo ako. Mga kapatid, Christians, we are already a winner. We are, sabi nga ng talata ng Bible, we are more than conquerors. So, kumbaga, bakit ka pa hahanap ng ibang solusyon kung meron kang pangakong pangahawakan sa Panginoon natin na hindi ka niya pababayaan, hindi ka niya iiwan. Di ba? Sa maraming pagkakataon ng buhay natin, dumaan na tayo sa pagsubok Sabi ko nga sa inyo mga kapatid, nung namatay ang aming Tito Eni, hindi siya madali. Una, pandemic siya namatay. Tapos, ongoing yung church that time, building construction ng church. And hindi ko po alam na nung nasa hospital siya, ako po yung binigay niyang contact person para sa any updates about sa kanya, sa nangyayari. So, lahat ng update nung doctor, sa akin po directly nare-relay. Tapos, itinatawag ko lang po kay Bishop sa church para maging aware lang sila. Pero, dumating yung time na hindi ko nasagot yung tawag. Tapos nag-return call ako. Nung nag-return call ako, yung doctor na yung sumagot na sabi niya nga, yung patient mabalot ay wala na. Sabi ko, Dok, anong oras po? Sabi ko pang ganun. Sabi niya, kanina pa sir, kaya kami tumatawag sa inyo around 11:30 kasi nagki-critical na siya. That time na nag-return call ako, 12:30 na. So, an hour late na. Sabi ko pa, Dok, hindi na ba kayang i-revive? Hindi na ba kayang buhayin pa? So, mabigat yung sitwasyon. Kasi, ako yung unang nakaalam, kanino ko sasabihin? Kay Ninang Merly ba? Kay Bishop ba? Sa family ba namin? Sa church? Kanino ko sasabihin? Una kong tinawagan si Bishop. Sabi ko, Tay, ang tagal pa. Hindi ko pa makontak si Bishop that time.
nung sumagot siya, sabi ko, Tay, si Pem po, wala na. Parang, ano? Sabi niya, okay pa siya nung umaga. Nag-update pa yung na nag-okay siya. Pero isang reminder kasi ni Pem noon, di namin kung talagang alam na niya na mawawala siya that year or... Pero kasi ang laging sinasabi ni Pem noon, na anuman ang mangyari sa akin, wala kayong ibang lalapitan kundi si Bishop. So baga, yun yung isa yun sa pinanghawakan ng church na wala kayong ibang lalapitan kundi si Bishop. And salamat dahil mayroong isang Bishop Fernando de Vega na tumugon dun sa panawagan. Dahil, sabi ko nga, mabigat. Hindi namin alam kung anong gagawin. Mahirap magkaroon ng church na walang pastor. And sabi ko nga, paano na ang victory that time? Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil yung pangako ng Panginoon na hindi niya kami iiwan, hindi niya kami iniwan. Dahil merong isang Bishop Fernando de Vega na nagtuloy, nag-alaga, nagmahal sa amin. Kaya ang laking pasasalamat namin dahil yung pangako ng Panginoon, tinugon niya sa pamamagitan ng ating mahal na Bishop. Hindi madali yung sitwasyon. Mabigat. Kasi, yun nga, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, pandemic eh. Tapos, ang nakakatawang kwento noon, nung ilalabas ko na yung katawan ni Tito Eni sa hospital. Dahil ako lang po yung authorized na mag-transact sa hospital that time. Unfortunately, during that period po, naka-quarantine ako. Kasi exposed ako sa kanya. So, yun po yung mga time na yung sumikat yung bawal kang lumabas ni Kim Chiu. Bawal lumabas. 14 days quarantine pwede akong lumabas after parang mga 7 days pa kasi nakaka 7 days pala yung quarantine. Sabi ko, paano yun? Tawag na ng tawag yung hospital. Kailangan ng kunin yung katawan niya. So, tawagan kami nila Doc Asel. Sabi lang ni Doc, sige, kunin mo na. Basta wag kang magpapakita sa hospital. Sabi ko, Doc, paano mangyayaring wag kang magpapakita sa hospital? Nasa hospital yung bangkay. Sabi niya, hindi. Sa parking ka lang. Doon lang kayo magtawagan ng nurse. Doon mo pupuntahin. Doon mo permahan mo lahat. So, kumbaga, nakakatawang senaryo. Nandun lang kami sa parking nagtatransact ng nurse. Tapos, kinlim na namin yung katawan niya. Diretso na sa crematorium. Pero sabi ko nga, ang hirap Ang grabe yung pagsubok. Pero, ito yung panawagan ng Panginoon. Magpatuloy pa rin kami. Kasi pwede na kaming wag magtuloy sana bilang mga preachers na, wala na si Tito Eni, pwede na tayong wag tumuloy. Pwede na tayong mag-stop, pwede na tayong maging ordinary member. Pero hindi Yung panawagan ng Panginoon, nandun pa rin Hindi naman nagbago Hindi naman nagbago yung panawagan ng Panginoon dahil namatay siya Ang panawagan pa rin, maging preacher, maging mangangaral, mag-aral pa rin Mas lalong magsumikap So let us fight with courage. Let us rely on God's power. Let us rely on God's promise. Last point, mga kapatid. Last point. When the Lord calls us, number 4, let us finish the course. Kaya, nung inaalam ng wife ko, ano yung mensahe mo? Sabi ko, bibigyan mo ba ako ng mensahe? Wala akong outline So, sabi niya, hindi, seryoso na nga ipipreach mo. So, nirelay ko sa kanya. Sabi niya, anong puntos? So, in short, ako rin po nag-decide kung ano yung kakantahin niya. Sabi ko, finish well na lang kantahin mo kasi yun yung last point. Finish the course. So, masarap bilang mga Kristiyano na pagharap natin sa Panginoon, ang sasabihin sa atin, well done, thou good and faithful servant. Dahil tinapos natin yung takbuhin na meron tayo. Dahil tinapos natin yung panawagan na meron tayo. Diba? Meron na po bang gustong sumunod sa panawagan? Wala pa naman, di ba? So habang nandito tayo, tapusin lang natin. Tuloy lang tayo mga kapatid. Just keep on keeping on. Walang bibitaw. Sama-sama tayong datnan ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. Di ba? Let us finish the course strong. Yung recent na Unity Cup, di ba? Yung kung saan sila nakarating. Hindi biro yun. Kung hindi ka matatag, hindi mo matatapos yun. There are times kaya lang natin tinatapos yung kurso na meron tayo for the sake of compliance. Tapusin ko na lang kasi hayaan mo na sila manalo dyan basta matapos din natin. No, mga kapatid, let us finish the course strong. Kasi meron tayong ini-aim na reward
Yung ginagawa natin sa lupa, hindi naman mawawala ng kabuluhan, mga kapatid. Lahat ng ginagawa natin dito, kung tunay at totoo ito, pag dumaan to sa pagsusulit ng Panginoon, may gantimpala nag-aabang. Pero kung kaya mo lang tatapusin yung kurso mo dahil for the sake of compliance, sayang. Just like dun sa Unity Cup, nagpakapagod na kayo ng ilang station Tapusin nyo na, pilitin nyo ng manalo. Tayo din mga Kristiyano, yung panawagan sa atin ng Panginoon, tapusin natin strong. 'Di ba? Okay lang na nag-start tayo ng slow Mabagal na nagsimula. Pero the way we must finish strong. 'Di ba? PMJ, alam ni PMJ 'yan. Pag basketball, always go hard to the basket. Strong to the basket. 'Di ba? Hindi pwedeng panay pabebe sa loob ng court ang uunahin. Kung gusto mo manalo, always strong. Ganon din sa panawagan natin sa ating ng Panginoon sa atin. We must be strong dun sa kurso. Sabi ko nga dun sa mga unang puntusan natin, hindi naman madali Marami tayong challenges na harapin Pero kung matatag, strong enough tayo, matatapos natin yung kurso. 'Di ba? Sabi nga ni Paul sa 2 Timothy, I have finished my course. Tinapos ni Pablo yung kurso na meron siya. And alam naman natin kung anong buhay meron si Pablo nung naglilingkod siya. Alam natin kung ano yung mga pinagdaanan ni Apostol Pablo. Pero at the end of his journey, ang sabi niya, I have finished my course. Diba? Not only finish the course strong, finish the course successfully. Masarap na sa pagtakbo natin, yung binigay na takbo yun sa atin, naging matagumpay tayo. Hindi lang basta naging strong do sa takbuhin sa kurso, kundi napagtagumpayan natin. Sa kabila ng maraming challenges na haharapin natin, sa kabila ng maraming obstacles na haharapin natin, brethren, masarap na matapos ang kurso successfully. Na pagharap natin sa Panginoon, yung gantimpala, ikiklaim natin. Diba? Na sabi nga ng Tito Eni, na bilang Kristiyano, masarap na naglilingkod ka sa Panginoon na nag-iipon ka sa langit at the same time, nakakatanggap ka ng reward sa lupa. Kasi ang naririnig natin, gawin mo yan. Sa trabaho, di ba? Gawin mo yan kasi may reward yan. Kung sa trabaho nga, ina-aim natin yung reward. Mas i-aim natin yung eternal reward na makukuha natin sa Panginoon. Yun yung masarap na reward na hindi siya lulubugin ng kahit anumang baha, ng anumang sunog, or ng anumang sakuna, hindi siya apektado nun. Kundi yung reward na makukuha natin successfully sa Panginoon, eternal yon, pang-eternal na kayamanan. Kaya masarap tapusin ng kurso, mga kapatid, mga minamahal, successful tayo. 'Di ba? Kahit naman sa anong larangan mapatrabaho man yan, mapa-sports, gusto mo maging successful ka dun sa endeavor na tinatakbo mo. So bilang mga Kristiyano, ito yung maging challenge sana sa atin. Na bilang Kristiyano, i-aim natin na wag lang basta tapusin yung kurso, kundi tapusin natin na may pagtatagumpay. Sa kabila ng hirap, sa kabila ng challenges, tapusin nating matagumpay yung kurso na meron tayo. I hope mga kapatid, this simple and precise message po ay naging blessing po sa inyo. Pastor Norman. Thank you po. Let's all stand up. At napakaganda po ng ating po napakinggan na mensahe. Nawa ito po ay nag-encourage sa atin. If you want to overcome the battles that you are facing, isa lang po ang sinasabi po ng mensahe, magpatuloy tayo. Sapagkat ang Diyos ang magbibigay sa atin ng lakas. Ang Diyos ang magbibigay sa atin ng mga tools to finish the fight, to finish our course. All we have to do is just keep on running, keep on keeping on. Because Jesus Christ is there, waiting for us at the finish line. He already overcame this world. Ang kailangan na lang po natin, mga kapatid, tumakbo. And let us finish our course, our race with patience. Now, kung kinausap tayo ng Panginoon sa oras na ito,
walang reason or hindrance para hindi ka lumapit sa Panginoon dito sa altar at sama-sama tayong manalangin. Panginoon, tulungan niyo po ako na matapos ko po ang aking karera. Katulad ni David, magkaroon ako ng ganong klase pong courage na hindi ako magpapatalo sa mga kritisismo. Hindi ako magpapatakot sa anumang mga pressures, problems, or oppositions in my life. Because God is with me, ako ay magpapatuloy. Ang sabi ng salita ng Diyos, if God be for us, who can be against us? If you truly are a child of God, lagi nating ipagtanggol ang ating pananampalataya. Lagi nating isulong ang ating pagtatapat sa ating pong Panginoon. My dear brothers and sisters, finish the course that God gave you. When the Lord calls you, answer and finish the given task. Pwedeng hindi naman po lahat tatawagin pastor. Kung ano man ang tawag sa inyong Panginoon, anong calling ang binigay sa iyo, specific ministry na meron ka, gawin mo ng mabuti. At hanggang dumating ang Panginoon, hawakan mo ito. Pagyabungin. At pag nakita na tayo ng Panginoon someday, well done, thou good and faithful servant. Enter thou into the joy of the Lord. Dear Father in heaven, salamat Panginoon. Dahil kami po ay binibigyan niyo ng pagkakataon upang maglingkod. Salamat Panginoon sa lakas na ibinibigay po sa amin araw-araw upang wag po kami sumuko sa amin pong mga karera. Panginoon, nakita namin ng isang storya sa iyong salita. Maaring sa mata ng tao, imposible. Sa mata ng tao, parang matatalo. Sa mata ng tao, parang walang pag-asa. Pero Panginoon, dahil ikaw ang kasama ni David, at ikaw ang pinaglalaban niya, ipinaglaban mo rin siya, Panginoon. At siya ay nagwagi sa kanyang kaaway. Panginoon, sa amin din pong mga buhay, gusto din namin, Panginoon, magwagi sa amin pong mga karera. Gusto din namin, Panginoon, ma-overcome po ang amin pong mga troubles, ang amin pong mga trials, ang mga temptations, Panginoon, sa buhay po namin. We want to overcome that. Lord, we ask for strength. We ask that you give us patience, that you strengthen our faith. Whenever we face oppositions in our lives, O God, nawa bigyan niyo po kay Panginoon ng tatag, ng endurance, Panginoon. And that we will always do our best in the calling that you place in our shoulders. Panginoon, kung meron man sa amin ang tinatawag niyo po for full-time ministry, lalaki bilang maging pastor, o babae maging lady worker, Panginoon, o may tinatawag ka sa amin upang mag-aral sa Bible Seminary, Panginoon, bigyan niyo po sila ng lakas upang tumapak ng pananampalataya, magkaroon ng step of faith, at gawin, Panginoon, ang iyong kalooban. Sapagkat, Panginoon, kahit iampas namin ang aming pong katawan sa trabaho, sa business, o anuman, Panginoon, kung hindi mo yan kalooban, hindi kami magkakaroon ng pagpapala. Kung kami ay magdi-disobey sa iyong kalooban, alam po namin kami po ay masasalot. At maaring pati ang paligid namin ay madamay po. Pero, Panginoon, kung kami po ay hakakbang ng pagtatapat, ng pagsunod po sa iyong kalooban, alam po namin ang lahat po ay magiging mabuti po sa aming pong buhay. Sapagkat yan din po sinabi niyo po sa inyong salita, Panginoon, that all things will work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. May we find always that purpose in our life, Panginoon, to serve you in spirit and in truth and to follow your will in our lives. At magpatuloy kami doon, Panginoon, until we reach the finish line. Salamat, Panginoon, even sa testimony po ng aming pong preacher. Nawa, Panginoon, itong mensahe na to
ay patuloy pong mag-encourage po sa aming pong mga puso at aming pong mga buhay at i-apply po namin ang nasusulat po sa inyong salita. Salamat Panginoon sa napakagandang pattern na meron kami sa buhay po ng aming pong mahal na bishop na habang tumatagal, lalo po niyang pinag-iigting Panginoon ang paglilingkod po niya sa inyo. Kahit nakakapagod, kahit walang tulog, Panginoon, kahit maraming problema at maraming luha, nagpapatuloy po si Bishop, Panginoon. Nawa po, ito rin po ang makita po sa amin po ng mga tinuturuan na patuloy pong magpatuloy. Hanggang, Panginoon, kami kunin nyo, hanggang sa ikaw ay bumalik. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka po namin sa Espiritu at katotohanan. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Sige po, maaari na po kayong bumalik sa inyo pong mga upuan at mamaya po, kamayan po natin yung ating pong tagapagsalita, ating pong preacher Angelo at yan po ay naging kaugalian naman po ng ating pong church, no, na laging i-appreciate ang nagpapakain sa atin mula po sa salita ng Diyos. So after po ng ating pong service ay meron pong choir practice. So lahat po ng choir members, attend po tayo na ating pong choir practice at patuloy po ating pagpay ating pong mahal na bishop. Nasa Cebu pa rin po siya. So next week po uuwi na po ang ating pong mahal na bishop at tuloy-tuloy po ang kanya pong mga gawain po, no. So please continue to pray for our senior pastor. So meron pa po ba tayong mga announcement na baka may nakalimutan po ako? So see you this coming Wednesday at siguro po after po dito, diretso na po tayo sa ating pong choir practice. So dito po tapos po ang ating pong pagsamba sa ating pong Panginoon. Kamayan po natin ang bawat isa and see you this coming Wednesday sa ating pong prayer meeting. God bless us all.